This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Sir, ma'am, yung lahat na may nakakalakad dyan, lumabas po kayo! Lumabas po kayo! Sir, ma'am! Sa Spanish yung Earthquake drill lang ang lahat ng napanood nyo. Sobrang makatotohanan. Pati ako, napasama sa pagbibigay ng first aid. Pero hindi hanggang drama lang ang sistematikong operasyon ng mga nakasama ko. Sa loob at labas ng Albay, sila ang takbuhan ng mga nasasagasaan ng kalamidad. At sila ang sinadya ko sa Albay. Kilala ang Albay dahil sa Mayon Volcano at sa maaanghang na pagkain. Pero may isa pang pambato ang probinsya, ang Team Albay. Ako po si Doc Eddie. Kilalanin natin ang panlaban sa disaster at kahirapan ng Albay. Isang galing po. Probinsya ng aktibong bulkan, daanan ng bagyo, ang Albay ay halos katuwang na ng nagbabadyang disaster. Sa dalas ng pagtama ng kalamidad, kinailangan matuto ng mga taga rito kung paano harapin ang peligro. Nasa DNA kasi namin to eh. For example, akala nila yung Kagsawa. Pag tinignan mo yung date dyan, 1814, nasira. Pero yung simbahan, akala nila doon nagtakbuhan pagkatapos masira. 70-70 tapos na po yung simbahan na nasa taas. So ibig sabihin, 40 years ahead, nagplano na po yung komunidad. Mahigit 1,000 katao ang namatay matapos ang malakas na pagsabog ng bulkang Mayon noong 1814. Isa ng tourist attraction ngayon, ang kampanaryo ng Kagsawa ang natirang palatandaan ng trahedya. May 2 siglo na ang nakaraan. May iba ng tatak ang Albay kung disaster ang pag-uusapan. Zero casualty. Lahat po ng budget ng Albay should be used for zero casualty. Whether you're provincial engineering, provincial health, or provincial social work, What is zero casualty? zero casualty goal. Ginagawa ng komunidad ang lahat para yung mga vulnerable sectors namin, and despite their poverty or lack of capacity, they will have the same chances of surviving as the richest sectors. then eventually we will just ask additional support just in case. Team Albay ang nasa likod ng zero casualty. May pagsasanay sa paghahanda at pagsaklolo sa panahon ng disaster. Hinuhugot sila mula sa iba't ibang ahensya at institusyon ng gobyerno. Nakatutok ang Team Albay sa pagpapalaganap ng disaster preparedness sa mga komunidad. Bago pa man dumating ang disaster, kumikilos na sila bilang isang grupo na may kanya-kanyang papel ang bawat miyembro. May ano yun, structure. Basically, may structure. Oo. Tapos, sinong in charge? Anong may operations branch ka, may planning branch. And ang kagandahan doon, kunwari ako from DOH, train ako niyan, I can be the operations officer. Si Rafi Alejandro ang pinuno ng Office of Civil Defense sa Bicol Region. Sa ilalim ng batas, ang OCD ang tagapagpatupad ng misyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. May isang direction kami. So yun ang role ng OCD. I will integrate, coordinate, and ako na rin nagpo-provide ng leadership. Pag sinabi ko, team leader dyan is si ganito, civilian. Alam na yan, kahit official siya ng AFP or ano. Dati kasi, yung civilian side, natatakot, dapat team leader dyan, army, yung official. Hindi na ngayon. We can designate a team leader na civilian at sumusunod na doon yung AFP natin. 2007 binuo ni dating Governor Joey Salceda
ang Team Albay matapos ang sunod-sunod na kalamidad. And siguro nakita niya na halos sabay-sabay kaming gumagalaw na hindi synchronized, no? So sayang yung mga resources kasi ang doktrina namin then was we wait until the LGU collapse. So inintegrate yung role ng OCD doon sa kanyang Team Albay. Naging malaking hamon ang 2006 Albay. Nag-alboroto ang Bulkang Bayon at nawindang ang probinsya sa dami ng dumaang bagyo. Yung effect ng reaming dito sa Bicol and more specifically sa Albay, napakarami po na namatay. And in fact, yung mga staff namin are all affected din. So hindi sila makalabas sa hospital. So grabe difficulties. Hindi nila alam kung ano nangyayari sa family nila. Wala na makapunta ng supplies because all the roads are closed. Unang araw ni Dr. Rogelio Rivera bilang Medical Center Chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital nang hagupitin ni Riming ang Bicol. Hospital, more than 50% destroyed at mga local government units natin. So hindi sila masyadong functional during the time kasi affected talaga. Dito sila umaasa sa BRTTH being a DOH regional hospital, retained hospital. Kasama sa Team Albay ang Health Emergency Management Staff ng BRTTH. Big challenge sa amin because ang kanya is zero casualty, preemptive evacuation, yung preparedness aspect andun. Kasi dapat lahat-lahat na po i-prepare natin. Yun namang preemptive evacuation is timeline and hazard specific movement. So meaning, kung ang threshold mo ay 7 mm sa baha, dapat mag-evacuate ka. Kung sa landslide, 180 mm cumulative rainfall, mag-evacuate ka. Kung sa lahar, 40 mm hourly rainfall, mag-evacuate ka. Kahit wala pang signal, pag inabot mo yung threshold, kailangan gumalaw ka. Si Cedric Daep ang hepe ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Sa kanya nanggaling ang ideya ng pagtatayo ng Disaster Management Office ng LGU. Dito nagmula ang target na zero casualty. Ang lessons learned dapat talaga i-strengthen ang awareness ng community. So meaning, ang training na ibibigay natin sa provincial level must not just be concentrated on responders. Much more, nabigyan natin ng training ang community. Weather advisory issued at... Kailangan daw isento sa barangay at kahandaan ng pamilya ang programa dahil sila ang first line of defense. Yung cities and municipalities, matutulungan ito to make their job easier. Sila ang una. Ngayon, turuan mo yung barangay how to monitor and interpret rainfall para nasa preparedness status ka. Ano ba yung amount of rainfall na dapat evacuate ka na? Mukhang tumatak sa mga barangay ang leksyon ng kalamidad. Dumalaw kami sa barangay Orosite at kitang-kita ko ang kahandaan ng mga residente. Pag may bagyo na pong darating, nagliligpit na po kami. Yung mga PWD, lilinikas na namin yung mga matatanda, yung mga bata. Yun ang inuuna namin. Wasak ang bahay ni Aling Nene nang dumaan si Reming. Hanggang bubong daw ang baha sa Orosite noon. Nawala yung bahay namin lahat. Lahat na gamit, lahat wala. Wala na kaya. Mabuti kami, may mga kapitbahay na rin kasi kami. Kaya hindi naman namin alam. Pero ngayon okay na, kasi alam na namin. Pag sinabi niyang mag-ibakos, ibakos ka agad. Hindi na talaga kami na gano'n na tigas-tigas sa ulo, hindi na. Nakatutok sa radyo ang mga taga-Orosite sa tuwing may balitang bagyo. Automatic kapag handa po kami mga kapitbahay ko, lalo na ako, may pamilya ko. Mga gamit namin, tapos yung mga radyo, pagkain, yung mga lutuan, para sigurado pag mayroon ng kalamidad, nung dumating, may pagkain. Dito para pag merong sakuna. Maayos daw ang pag-evacuate ng mga tao dahil sinasabihan ng mga tanod kung saan sila lilikas. Chaminaw, ito yung flood marker. Mabilis nakabangon ang Albay mula sa pananalasa ni Riming. 46% ng GDP namin nawasak. Lahat ng Albay, akala nila mahihirapan. Alam mo, in 18 months, halos nakatayo na kami. Binago agad ng probinsya ang atake sa disaster. Kailangan i-shift mo kagad from early recovery to a development mode. So we did not call it reconstruction. Iyon ang ginawa namin dito nung Riming eh. Tigil kaagad yung mga humanitarian. Diretso kami sa early recovery and reconstruction. Pinakita kaagad namin anong plano ng Albay. Dapat ang rehabilitation. Building back better elsewhere, pero more than that, dapat transformative. In other words, you transform not just communities but also individuals. Sa proseso ng pagbabago, tinanggal ng Albay ang umiiral na sistema ng pagpapaawa.
para maambunan ng kawang gawa. You deserve it. Even without a disaster, you deserve this. And yun din ang pinakamagandang oras para may ipasok yung kultura ng preparedness. The best time to help the people is before the disaster rather than after. So, sinisimulate natin dito yung Yolanda, nag-decide po yung Team Albay na pumunta. Alaga sa training ang Team Albay. What's very important sa amin is yung constant drills and simulation exercise. We do that once every quarter. Yung mastering kasi it's more on checking yung kanilang state of preparedness. At any given time, pag tinawag namin sila, pag sinabi namin bring everything, dapat ready. So, constant kami nagaganon. Kasi it keeps them on alert status para ma-maintain din yung unity ng team. No? Ang bansang Spain ang unang kumilala sa kakayahan ng tropa. Hiniling nito ng pamahalaan ang tulong na ibinigay sa Iloilo nang tumama ang bagyong Frank. Nakita na maalaga po ang Albay sa mga resources na binibigay sa amin. Mula noon, nagkasunod-sunod na ang misyon ng Team Albay sa iba't ibang lugar na tinamaan ng kalamidad. Taong 2013, dalawang magkasunod na trahedya ang naging pinakamalaking hamon sa tropa. Ang 7.2 magnitude na lindol sa Bohol at ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo, ang Yolanda. Nang lumabas ang balita tungkol sa pagdating ng Yolanda, naghanda ang Albay sa pangambang dito papasok ang bagyo. Inihanda ang pag-evacuate ng 550,000 katao. Nang makitang iba ang direksyon ng bagyo, nagbago ang plano ng Team Albay. Nag-shift si Governor na, okay, since naghanda din naman tayo para sa Albay at hindi tayo tinamaan, kunti lang naman ang damage natin, kailangan ituloy natin yung ating operation for humanitarian mission. Operation Typhoon Yolanda. Kailangan magdala tayo ng search, rescue, and retrieval team. Definitely may mga injured. So kailangan magdala tayo ng medical team. Kung may mga patay, may mga takot, may mga psychosocial problem, kailangan natin ang DSWD, kailangan natin ang DOH. Sa tingin namin, walang pagkain. So kailangan natin ang support for relief assistance. Sabi niya, okay, we will be leaving tonight. Oh! Na-assess namin yung capability in healthcare nung mga institution doon, like yung EBMC. Siyempre, ang expect dyan, mga surgical cases, and then sa infectious. So, dapat meron tayong doctors. Team Albay ang unang grupong Pinoy na nakapasok at sumaklodo sa Tacloban. We brought 179 well-trained professionals. Dala na ang sarili ang pagkain namin, sarili namin pagkain kasi dapat self-contained kami. More than 3 million yata yung bitbit namin doon, including kitchen, 1 truck of fuel na nasa mga bariles, water purifying machine. Yung 179 people na yon, umabot kami sa 17 vehicles. May sariling helicopter at mga truck ang Team Albay. Meron kaming mobility. We were able to mobilize yung Army, Navy, and the Air Force, no, and the police. We move as one. Yung first batch, by land sila. Nandun na yung medical, tsaka yung search and rescue. Yun ang una namin pinapasok Kinabukasan, pagkatapos wasakin ni Yolanda ang Leyte, nasa San Juanico Bridge na ang naunang tropa ng Team Albay. Siguro 1 whole day na biyahe. Pagbaba mo lang ng tulay ng San Juanico Bridge. Nakarating kami doon ng 8:30 yata or 9 a.m. Nakapasok kami ng Capitol ng Tacloban, mga 10 ng gabi. Kasi yung ibang papalabas ng Tacloban, naubusan ng gas, iniiwan na lang yung sasakyan. Matinding kaguluhan ang inabutan nila. Total chaos talaga. Walang peace in order, ang looting madadaanan mo. May PNP kami na nadaanan, nag-report kami ng looting doon sa NFA. Sabi niya, hindi, wala sa amin report. Sabi ko, kami na mismo ang nagre-report. Wala daw verified complaints, pinatay na yung security doon, tinaga ng mga tao. Wala po talagang order. Search and rescue at retrieval ng mga patay ang naging unang misyon ng Team Albay. Kwento ni Mike,
karamihan ng mga bangkay ay galing sa dagat na tangay ng alon. Bago namin ibinag, picture muna doon. May initial na siyang data. Then, ibabag namin. Kukunin yung ibang yung wallet niya, kung mayroon ID, identifying marks, nandoon din. Saka namin ilalagay doon sa part na accessible sa maghahakot. Nakapag-retrieve kami ng 678 bodies. Kasi pagdating namin doon, sabi ko, against human dignity yan. 3 linggo ang Team Albay sa Tacloban. Pagkaraan ng unang linggo, dahan-dahan nilang isinama sa pagpaplano ang mga lokal na opisyal. Maraming lessons learned. Doon natin nalaman na when an area is totally devastated, you cannot expect first responders locally na ano. So it has to come from the outside. Higit sa search and rescue at retrieval ng mga bangkay ang ginawa ng Team Albay sa Tacloban. Inasikaso nila ang tubig na inumin ng lahat, pati ang kalusugan ng mga nasalanta. 4.2 million na liters of water ang na-deliver namin. Tinake over namin yung, upon the direction of the President, Eastern Visayas. Yun po ang role ng BRTTH. Tapos post-disaster health intervention. Nagbibigay po kami ng right there and then ng health intervention. Dahil may kasama kami military component, kami ang naunang bukas ng gasoline station. Hindi makapagbukas yung negosyo kasi nga mayroong breakdown ng public order. So, yun. Parang pinakita namin, pwede na ma-normalize yung situation. Dahil nandun kami, tinaas namin yung flag. Under our local government code, like Albay, pwedeng gumastos para tulungan ng ibang LGUs. Section 21 na Republic Act 101. Sa pagtulong, marami raw natututunan ang Team Albay. You only grow by giving. It was also a chance for us to flex our muscle memory. So, kasi importante po sa amin, it helps na lagi kami natututo para pag nangyari sa amin, alam kaagad namin kung anong gagawin namin. Hindi lang sa Team Albay at sa mga tinutulungan nito, naiiwan ang mga leksyon na napupulot sa panahon ng disaster. Sa Albay, itinalaga ng Office of Civil Defense Region 5 ang training institute na ipinag-utos ng RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Unang-una, this is CCA. Actually, joint venture namin po ito ng UNDP. The whole idea of the Republic Act 10121 was based on the Albay model na from the smallest unit up to the top, there should be a disaster management office or at least a disaster management personnel na bago dumating yan, naghahanda na, inahanda na po ang komunidad kung paano po para ma-achieve nga ang zero casualty. Kasama sa programa ng Training Institute ang Climate Change Mitigation. Kinilala ng Oxford University at ng World Bank ang tugon ng Albay sa problema ng climate change. On your own, you cannot solve climate change, although you can help and you cannot change that. Ang Albay is the most protruding part of Luzon. So I'll almost a likely candidate for doormat for the typhoons. I cannot change that the typhoons are born in the Pacific. But what can you change? It's what you do about them that essentially determines the quality and the direction and the complexion of human welfare. Una sa skills, knowledge, and I guess the best thing is attitude. And attitude should be embedded in the institutions that you continuously re-engineer. This is a knowledge hub. Mga 5 ng international ang pumunta rito to ask for briefing. Sa national, meron training namin sa paramedics, comprehensive land use plan, climate change adaptation, environment sector. Hindi lang pang disaster ang Team Albay, pang all around ang tropa. Buong araw naming nasundan ng Team Albay Countryside Development Caravan o TACDEC, isang programa ng Kapitolyo kontra kahirapan at para maghatid ng serbisyo. Naisipan namin, kung tumutulong nga kami, at saka we needed to justify also na bakit yung iba tinutulungan mo, yung sarili mo hindi mo tinutulungan. So we converted into an instrument for normal development process. So countryside development, yes, a caravan. Yung lahat na kasama namin sa Team Albay Humanitarian Mission, kasama rin namin dito.
Sayang daw ang natututunan ng Team Albay kung sa panahon lang ng disaster magagamit ang galing ng grupo. Yung Team Albay kasi, 15 days lang naman bawat taon ang disaster. Kasi masabi natin 5 plus times 3 days. 1 day para sa mobilization, 1 day sa pagdating niya, wala kang gagawin, antayin mo. Tapos 1 day din sa response, pauwiin mo na sila. So times 5, 15. So ano gagawin mo ng 350? Sayang naman yung mga natutunan. Kumpleto ang serbisyong hatid ng TACDEC. Check-up, medical, injection, mga linis, bunot ipin. Kasi meron kaming edukap. ALS, yung Alternative Learning System. Yung DNR, nag-ano sila ng yung mga lupa na problematic. Meron silang isang desk doon. Yung sundalo, gupit. Meron kami taga-gupit. Meron ng yung massage. Meron kami dentist. Meron kami yung taga-ayos ng payong at saka taga-ayos ng sapatos. So, marami. Parang piyesta siya. Si Brigadier General Claudio Yucot, ang commander ng Philippine Army na nakabase sa Albay. Siya ang team leader ng TACDEC. Ang Army ang pumipili ng mga barangay na irerekomenda sa Kapitolyo na puntahan ng caravan. Kasi kami nakakalam kung alin ang mga barangay na mas nangangailangan. Kasi kami nandun To let the people know that there is a government that cares for them. Ang problema ng mga tao is, sinasabi nila lagi, government neglect. So, to answer this government issue of government neglect, we have to go there. Hawig sa programa ng Army na Bayanihan, ang TACDEC ay isang one-stop shop. Kung ano ang kailangang serbisyo ng mga tao sa lugar, iyon ang dala-dala ng Team Albay Caravan. Sagot ng Kapitolyo ang mga pangangailangan ng TACDEC. Sinusuportahan din ito ng pribadong sektor. Lahat ng services dinadaanan ng mga Pero ang pinakamabenta siyempre usually medical dental. Natatapos namin yan. Kung minsan mga 3,000. Kasi kina-cluster namin para immediate namin kasi sayang naman we can save more life. Kasama pa rin ang disaster preparedness sa caravan. May training at pagbibigay ng mga gamit tulad ng life vest at flashlight. Patok na patok daw ito sa mga tao. Hindi lang isang araw na serbisyo ang hatid ng TACDEC. May dala rin itong maaaring pagkakitaan o pamatid gutom. The provincial government provide food and you will work so that you will receive these food items. Bumabalik ang Army sa lugar para mag-follow up sa mga pangangailangan ng residente at magsilbing tulay ng gobyerno. We go there, they're looked at as partner of the entire process of liberating the entire province from poverty. Very conscious kami about human dignity and human rights. Higit 18 caravans na ang nagawa ng Team Albay na nakapagbigay tulong sa higit 70 barangay mula ng umpisahan ng TACDEC noong July 2013. At hindi lang Albay ang nakinabang sa humanitarian mission. May mga barangay ng Sorsogon kaming kasama. Barangay Danlog ng Sorsogon at saka Barangay Putyaw ng Sorsogon. Of course, we will coordinate with the provincial government of Sorsogon na itong dalawang barangay, kung part man yan ng Albay o hindi, i-apply pa rin namin. It's not just a payback, it's more on gratitude. That's why the Team Albay was formed then. You're doing it not just to save these lives. Iniisip mo talaga kung anong pwede maka-apekto sa susunod na generation. Na ang ginagawa mo lahat ngayon, may implikasyon para sa mga susunod na generasyon. You conserve the resources of the current generation, so future generation will have the same chance at zero casualty. Walang makapipigil sa galit ng inang kalikasan. Pero pinutunayan ng Albay na kayang paghandaan ng kanyang hambalos. Simple lang yan. Kaya mo yan! Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pag-unlad, tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nanunupig, nagtitiis na lang, ngunit wag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad,
This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.